ang mayroong ebidensya, mayroong pagpapatunay, may paninindigan, at mayroong kakayanan na harapin at patunayan na mayroong mga korupsyong nangyayari sa ating mga project sa gobyerno. Infrastructure, flood control, ayuda, at marami pang iba. Yan ang dapat pong malaman ng taong bayan. Ang problema lang natin sa ngayon, si Mayor Benji Magalong araw-araw ay nagbo-volunteer na nagsasabing willing siyang magharap ng dokumento at pangalanan ang lahat ng mga posibleng may kinalaman sa anomalya. Hindi po binibigyan ng pagkakataon ng Senado at Kongreso, ng Blue Ribbon Committee sa Kongreso, sa Senado, at iba pang mga committees na nag-iimbestiga. Yan ang hindi po natin talagang malaman. Sinabi na nga ni Congressman Toby Chanco, independent congressman, na dapat imbitahan si Mayor Magalong, iba pang local official, at iba pang mga kinakulan mismo sa Kongreso para magtanungin at magpaliwanag tungkol sa mga anomalya. Nakahanda na si Mayor Magalong isumiti ang pangalan ng mga congressman na sangkot sa mga project na kaduda-duda. Pero ayaw isa lang ng Kongreso. Yan ho ang hindi na kailangang isipin. Meron silang itinatago. Alam nyo, si Magalong ay retiradong general ng Philippine National Police. May mataas na kredibilidad pagdating sa investigasyon. Yan ang background niya. Director yan ng Criminal Investigation Detective Group bago siya nag-voluntary o nagretiro sa PNP at naging mayor ng ilang taon na yan sa Baguio City. Takot ba ang mga congressman at senador na ihayag sa public hearing kaya ayaw nilang imbitahan si mayor na yung mga dokumentong yan ay nasa Office of the President na? Dahil inamin na po at isinumite na ni Mayor Magalong kay Pangulong Marcos ang listahan ng mga project at mga posibleng politikong sangkot sa anomalya. Kaya tama ang sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kaya yung mga congressman at senador na sangkot noon at ngayon, hindi ko nilalahat. Wala na kayong mukhang ihaharap sa ating Pangulo dahil nasa Pangulo na ang detalyadong dokumento, ebidensya, mga pangalan nyo. At yan ay isasalang dito sa binuong Independent Commission na hahawakan ng mga retiradong justices, matitinding abogado ang maghahawak nito. Kaya nga lumulutang, kitang-kita na posibleng pinagtatakpan talaga ng mga senador at congressman ang totoong istorya dahil ayaw nilang isa lang ang magpapatunay ng anomalya. Ang pinipiga nila mga district engineer at mga kontraktor. Tama rin naman yon, pero kulang yan. Hindi naman ho ituturo ng kontraktor na congressman ang nag-utos sa kanya sa project. Pera ng congressman ang ginamit. Allocation ng congressman at senador. Hindi babanggitin ng district engineer yan. Ididinay at ididinay nila. Papalabasin nila na lehitimo project pa rin. Kaya ngayon, di ba, kahapon may lumabas na kinukontra nila ang pahayag ng Pangulo. Wala daw ghost project, sabi ng mga engineer. O nakita mo na. Samantalang nakita ng personal ng Pangulo yung site kung saan nandun siya. Wala siyang nakitang project, pero bayad. O di ba? Grabing pagtatakip yan. Kung mismo ang Pangulo kinukontra ng mga district engineer na humarap sa hearing na wala daw ghost project, ayan ay tahasang pambabastos sa Pangulo. Ang Pangulo ay nagpunta sa site, sasabihin nyo mali ang sinabi niya. Di lalo na kung ang Pangulo hindi nagpunta sa site kung saan may project at naniwala siya katulad ng ginawa ni Bunuan, puro report lang. Linuloko niya siya ng kanyang mga tauhan, pinaniwalaan pa. Ang Pangulo hindi naniwala sa gano'n. Ito yung report nyo, sige titingnan ko kung may nagawa. Tapos sumbong mo sa Pangulo, ang daming sumbong. Tapos sasabihin ngayon ng mga district engineer, walang ghost project, walang substandard. Bakit bumibigay ang mga project na yan? Bakit yung mga bagong mga creek at kung ano-ano mga semento bumibigay kahit na walang bagyo? Lokohan talaga ho ang nangyayari. Lokohan talaga.
Ipatawag din nyo yung Mayor Takoy. Takoy ba o Tukoy? Sa Leyte, na nag-expose ng kaduda-dudang project ng Congressman Gomez. Nag-aaway sila doon. Marami pang mga mayor ang nakakaintindi niyan at alam nila kung ano ang estado ng mga proyekto ng national government sa kailang mga lawigan na hindi kinonsulta sa mga mayor. Tapos silang biktima ng flooding, biktima ng lahat ng mga nangyayari. Ayan po ha. So, iharap ninyo ang taong nagbo-volunteer. Hindi lang si Mayor Magalong. Pag inumpisahan niya ni Mayor Magalong ng paghahayag sa public hearing, susunod yan ng ibang mga mayor na nakakaintindi ng mga proyektong kalokohan. Ngayon, marami nang sinabi si Mayor Magalong sa mga interview sa social media at sa traditional media. Pero hindi opisyal yun kasi sa media yun, balitaan lang yun. Ang importante sa public hearing in aid of legislation para makagawa kayo ng batas kung paano kontrahin, paano ipagbawal sa mga congressman at senador sa inyong mga sarili na huwag gumawa ng project na suntok sa buwan o may bahid ng graft and corruption. Ayan po yan. Hanggat hindi po inilalabas at inihaharap sa mga public hearing ng Senado at Kongreso ang mga lehitimong magpapatunay sa anomalya sa pera ng bayan, magiging lokohan lang, paikot lang, may pagtatakpan lang, may isinasalba ang inyong mga galaw. Huwag po niyong kalimutang nakasubaybay ang mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa abroad dahil sila may karapatan, dahil people's money. Republika ng Pilipinas ang may-ari ng perang ito, hindi ang Malacanang, hindi ang mga politiko. Kaya ang complainant dito, peoples of the Philippines. Sila yung may-ari ng perang nawaldas, kinurakot, ninakaw, ibinulsa ng magkakasapakat na politiko, taga-DPWS, taga-gobyerno at mga contractors nagpayaman. Isang issue pa yan Hindi naman ngayon lang nagpayaman ng mga kontraktor. Pero pagdating na nabuko na nung nakaraang gobyerno, nagsimula na, natamimi ng magtanong ang mga senador. Pati mga congressman, hindi na rin nagka-interest. Kung saan nagsimula, nagpayaman yung Diskaya na umamin. 2016, nagsimula na siyang magpasarap sa buhay dahil nakapasok sa mga kontrata sa DPWS. Panahon nyo ni Secretary Mark Villar, panahon nyo ni Digong Duterte. Pero bakit ang mga senador, lalo na yung pro-Duterte, biglang umiwas? Pati mga congressman. Di ba pinaglololokon nyo kami? Di ba pinaglololokon nyo ang taong bayan? Ayaw nyo tumbukin ang tunay na ugat ng kalokohan at nakawan sa ating bansa. Puro tsubibo ang galawan. Please like, share, subscribe, and follow. Pakishare po ninyo ang aking lahat ng mga video dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions. Ipakalat natin ang katotohanan. Huwag kayong matakot. Tayo ang may-ari ng pera. Tayo ang gobyerno. Lahat sila temporary lang dyan sa pamahalaan.